Sa mga hindi lang nakakaalam alam nyo ba na bago ako napunta sa paggawa ng content tungkol sa history, sa Manila Bay ako unang nagsimula. Pero that time, mahilig na talaga ako sa history. Kaya sa vlog na ito, samahan nyo ako na magbalik tanaw at gusto kong ibahagi ang ilan lamang sa history about sa Roxas Boulevard Baywalk. Panoorin nyo to. Ang Manila Bay noong araw ay isang napakalinis na dagat. Mayaman sa mga isda at napakasarap daw ng hangin dito noon. Siyempre that time hindi pa naman populated ang Pilipinas. Ang boulevard ay natapos taong 1910, pero alam nyo ba na una itong tinawag na Cavite Boulevard? Pagkatapos ay pinalitan ng Dewey Boulevard bilang parangal kay Admiral George Dewey na lumaban at tumalo sa mga Spanish Navy sa Manila Bay noong 1898. Heiwa Boulevard noong huling bahagi ng 1941 sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. At muling pinalitan ng Roxas Boulevard noong 1960s bilang parangal naman sa ikalimang Pangulo ng Pilipinas na si Manuel Roxas. Kaya nang matapos ang World War II at nang bumalik na sa bagong pamumuhay ang ating mga lolo at lola, mga nanay at tatay, marami na din talaga ang nagbago, kasabay din ng pag-usbong ng mga naglalakihang gusali. Mga bagong kalsada at dumami na din ang transportasyon. Pero hindi natin namamalayan na unti-unti na palang nasisira ang dagat ng Manila Bay. Ang Baywalk ay may 2 kilometrong kahabaan mula sa US Embassy malapit sa Rizal Park hanggang sa Cultural Center of the Philippines na lampas lamang sa Manila Yacht Club. Ito ay dating sikat na venue lalo na sa gabi. May mga open-air cafe at restaurants at masarap kumain dito habang tinatanaw mo ang paglubog ng araw. Several statues of the national figures and other notable people can be found in the Baywalk. Ang Baywalk ay panandaliang napabuti sa panahon ng administrasyon ni Manila City Mayor Lito Atienza bilang bahagi ng kanyang programang Buhayin ang Manila. Nang pumalit si Mayor Alfredo Lim noong 2007, inalis niya ang mga establishmento sa kahabaan ng Baywalk sa kadahilanang hinaharangan nila ang magandang view sa paglubog ng araw. Simula noon ay naging tambayan ito ng mga palaboy kaya unti-unti na ding nawala ang dating makulay na pasyalan sa tabi ng dagat. Nang umupo sa pagkapangulo ng bansa si Rodrigo Roa Duterte taong 2016, agad niyang ipinalinis ang Manila Bay. Of tourist destinations to take extra steps in the enforcement of our laws
and the protection of our environment. On January 27, 2019, we officially started the Manila Bay Rehabilitation. Noong January 27, 2019, opisyal na idineklara ni DNR Secretary Roy Cimatu ang pagsisimula ng Manila Bay Rehabilitation. Dinagsa ng maraming tao sa kagustuhan na linisin ang Manila Bay. Nakikiisa rin sa naunang kaganapan ng Solidarity Walk mula sa Quirino Grandstand hanggang sa staging area ng Baywalk. Humigit kumulang na 5,000 individual ang dumalo. Karamihan ay kumakatawan sa ika-33 ahensya ng Mandamus, local governments units at pribadong sektor, calling it the Battle for Manila Bay. Isa sa mga pangunahing nagtatapon ng dumi sa Manila Bay noon ay ang Manila Zoo. Wala kasi silang ginagamit na sewerage treatment plant kaya lahat ng waste ng Manila Zoo diretso sa Estero de San Antonio Abad at bumabagsak naman sa Baywalk malapit sa Manila Yacht Club. Kaya isinara ang Manila Zoo para simulan ang rehabilitation nito. Sa loob ng mahigit 2 taon, nagtuloy-tuloy ang rehabilitation sa Manila Bay. Kasabay ng excavation sa tubig upang tanggalin ang mga nanuot na burak at mga basura na dekada nang nasa ilalim ng tubig. Hindi pa pwedeng paliguan o pagtampisawan ang tubig dito dahil mataas pa rin ang coliform level. Ang coliform level kasi ng tubig ng Manila Bay noong 2018 ay umabot ng 330 million most probably numbers, which is 3.3 million% over the standard. Kaya ang pagligo o ang pagtampisaw sa Baywalk ay napakadelikado. Pwede ka kasing magkaroon ng fecal coliform bacteria, which could increase your chances of developing illness. Sa patuloy na pagbubungkal ng tubig sa Baywalk, nang matapos ito, nilagyan naman ng dolomite sand na naging viral noong 2020. Ang dolomite sand ay hindi lang basta pinagtripang ilagay sa Baywalk, pinag-aralan naman niya ng mga eksperto at proven na safe ito. Partial na binuksan ang Dolomite Beach noong 2021 at marami ang natuwa at may ilan ding hindi natuwa. Pero hindi nagtagal muling isinara ang Dolomite Beach dahil sa pagpapatuloy ng rehabilitation. At nitong June 12, 2022 sa araw mismo ng Independence Day, muling binuksan ang Dolomite Beach sa publiko. Halos magdadalawang taon na pala ang lumipas nang matapos ang rehabilitation ng Manila Bay at bago na din ang administration. Kaya samahan niyo ko at kumustahin natin ang Baywalk at magbalik tanaw tayo kung saan ako unang nagsimulang maging content creator.
Okay mga Chubero, so nagbabalik tayo dito sa Baywalk ng Manila Bay, Roxas Boulevard. And grabe, isang taon na rin yung last time na bumisita tayo dito. Ayan. So mabilisan lang tayo kasi alam nyo, pabugso-bugso yung ulan. Mamaya ulan, tapos liliwanag, uulan, hihinto, uulan, hihinto. Kaya mabilis lang tayo dito. Ayan. So nandito tayo mismo malapit sa may Manila Yacht Club mga Kaichubero. Ayan. Tapos dito sa likuran natin, ito yung Admiral Hotel. Ayan. So ito yung lumang CR noon, pero ngayon bago na. Pero nakakapagtaka, hindi pa siya open. Sarado pa din siya. So hindi pa rin siya pinapagamit sa mga tao. So, dahil nga merong bagyo at hindi humihinto yung ulan and napakalakas ng hangin, asahan natin na dagsa ang mga basura dito sa Manila Bay. Dito mismo sa Baywalk, ayan. So, kung makikita nyo yung mga DPS ay, ayan, nagko-collect sila ng mga basura dito. So wag na tayong magtaka kung marami pa ring mga basurang inaano dito sa Baywalk. Kasi hindi na talaga ito mawawala. Pero ang maganda ay hindi ito pinapabayaan at may mga taong naglilinis dito araw-araw. Okay, daming basura, daming lilinisin ng mga DPS. So ulitin ko lang, ito yung Manila Yacht Club. Ayan. Okay, so diretso naman tayo dun sa may Dolomite Beach. I hope na open at sana pwede tayong pumasok sa loob. Ayan. Grabe, ang laki na pala ng pinagbago dito. Ang dami ng mga structure na itinayo dito sa gilid ng Manila Bay Baywalk. Siguro to, opisina, Ayan. So gusto ko sanang maglakad dyan sa loob, kaya lang sarado daw. Hindi daw pwede. So tapos na yung rehabilitation ng Manila Bay, pero dito sa Manila Bay Baywalk mismo, hindi pa tapos ang pagsasaayos nila, Ayan. So kaya pala hindi tayo nakapasok sa loob kasi may bagyo, malakas yung alon. Kaya hindi sila nagpapapasok ng tao sa loob. Pero dun sa may Dolomite Sand, hindi lang ako sure mga Kaichubero kung pwede tayong pumasok doon. Try na lang natin.
Okay, so nandito na tayo malapit sa may US Embassy and ito yung pangalawang restroom na mukhang hindi pa open sa public. Ayan. So tingnan natin kung pwede tayong pumasok sa loob. Pero kung hindi, mukhang hindi. Sarado mga ka-YouTubero. Okay, so ulitin ko lang, nandito tayo sa side ng US Embassy and eto na ngayon ang kalagayan ng Dolomite Beach dahil nga dun sa bagyo Ayan. Paano pa tayo tatawid nito? Baha naman. Okay, so sino sa inyo ang nakamiss sa mga bars dito sa kahabaan ng Roxas Boulevard? Ayan. Alam nyo, hindi kasi ako umiinom ng any kind of alcohol, kaya noong time na kasagsagan ng mga bars dito sa kahabaan ng Roxas Boulevard, and during that time 2010 dito ako tumira and hindi ko na-explore ang lugar na ito. Ayan. Pero I'm sure marami sa inyo ang namimiss at nagkaroon ng magagandang alaala dito sa mga bar dito. Ayan. Ayan, so napansin ko sinisimulan na palang i-restore itong Grand Boulevard Hotel Kita nyo. Ayan, so meron ng mga scaffolding. Ayan kahit dito sa may pinakababa nyo.